Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagdanais na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral sa hakbang sa kalusugan, ang atin pong pag-uusapan pa rin ay patungkol sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Makakasama pa rin po natin si Doc Blessy Varona. Kaya naman po ibigay na natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan. Ang kaligayahan ay tunay na lunas sa maraming karamdaman. Happiness heals. Happiness is medicine. Kaya nga po, pag-aaralan natin ngayon ang mga pwede nating gawin para tumaas yung ating happiness and at the same time, magpapagaling sa ating mga karamdaman. Alam nyo, yung ginawa naming libro na Happiness is Medicine, ay nako, napakaganda po nito dahil hindi lamang ito yung paghalakhak, no? This is beyond ha. No? Ito yung sinasabi na malalim na definition ng happiness. At ang isa po dito, yung tinatawag nating trust in God. Magtiwala sa Panginoon. Simpleng pakinggan, magtiwala sa Panginoon. Pero maraming panahon, yung pagtitiwala natin sa Panginoon mababaw. Kaya yung kagalakan na nararanasan natin, mababaw din. So ngayon po, gusto natin siyang palalimin. At pag naintindihan natin ng todo kung paano natin itataas ang pagtitiwala natin sa Panginoon, yung ating kaligayahan ay talagang mag-overflow din. Okay, so meron ngang pag-aaral na ginawa, no? Ang sabi doon sa study, this is empirical evidence that a secure trust in God as a powerful collaborative coping mechanism, okay, reducing perceived risk appraisals and buffering individuals against crisis-induced anxiety and depression. Yan, nakita yan ni Alma Ras, no? Noong 2022 na pag-aaral nila. So, nakita nyo ba na kailangan lang nating talagang magtiwala ng bonggang-bongga sa Panginoon. Maraming bagay natin, yung parang tipong pinapalaki natin, yung mga pagka lumigaya tayo, halimbawa nagkaroon ng extra pera, lumaki yung bahay, o kaya naman nagkaroon ng material things, parang sobrang bonggang kaligayahan yung nararanasan natin. Pero paano naman natin bibigyan ng mas malaking importansya yung pagtitiwala sa Panginoon? Okay? Yung magkaroon ka ng material things, maligaya din yon. Pero alam nyo ba na temporary lang yon? Hindi siya permanent na kaligayahan. Kahit magkaroon ka pa ng maraming awards, maging ikaw na yung pinaka-champion, maging ikaw na yung pinaka-magaling, ikaw na yung lahat ng merong bagay sa mundo. Pero yung happiness mo, hindi magiging katumbas ng happiness ng pagkakaroon mo ng pagtitiwala sa Panginoon. Sabi nga, kung magkaroon ka ng maraming financial things, yung happiness mo, tataas din ng konti, pero alam nyo, temporary lang siya. Hindi ito talaga yung magbibigay ng
tunay na kagalakan. Okay? Kasi pag nawala, o kaya naman hindi ka na satisfied, gusto mo pa ng some more. 'Di ba? Okay, so ngayon po pag-aralan natin yung trust in God. Kasi nakapaligid tayo sa mga mga problema. Ang daming mga problema, mga pressures, mga challenges sa buhay ngayon. Nakapaligid ang takot sa atin. Kaya sabi ko nga sa inyo, pagka nagkakaproblema, anong ginagawa? Nagdadasal. At pag nagdadasal ka sa Diyos, tama? Nasaan ka? Nandito ka sa Pilipinas. Pag nagdasal ka sa Panginoon, siya yung gumawa ng Philippines, siya din ang gumawa ng solar system. Ang Earth napakaliit na compare sa maraming planetang nakaikot sa ating solar system. Mas malaki pa ang araw. Yung araw sobrang napakalaki, mas sobrang malaki compare sa Jupiter at compare sa ating mundo. And then, kung makikita nyo siya na sobrang napakalaki, ang Diyos ang gumawa eh. Sabi nga ni Job, ay nako, grabing pagtitiwala sa Panginoon kasi alam niya ang Arcturus. Ayan ang Arcturus, ang Arcturus sobrang malaki. But you know what? Yung panahon ni Job, nagtitiwala siya sa Panginoon dahil alam nila na may alam na sila sa heavenly bodies nung panahon na yon. Pero alam niyo yung modern time natin ngayon, mas marami pa tayong alam kasi ang astronomy at sobrang advanced na, no? Sobrang marami nang nakikita doon sa heavenly bodies. So again, ang pagtitiwala sa Panginoon ang kailangan nating palakihin. Sabi ko nga, ang Diyos hindi nagbabago. Yung kadakilaan niya hindi nagbabago. Pero tayo as tao, tayo yung nagbabago. Yung pagtitiwala natin yung lumiliit. At kung titingnan mo ngayon, ang advance ng science, nabilang nga nila kung gaano kalaki yung Canis Majoris. At you will be needing 1,100 years just to go around Canis Majoris using the fastest plane na 900 kilometers per hour. At itong lahat na to, alam nyo ba, is just part of the Milky Way galaxy. Isang tuldok lang sa Milky Way galaxy. Isang tuldok lang ang ating sun sa Milky Way galaxy. At ang Milky Way galaxy, isang tuldok lang sa heavenly bodies. So, pag nagdadasal tayo, sana naman maalala nyo kung gaano kadakila ang Panginoon. By the way, limited pa ang alam natin ngayon kasi kung ano lang nakikita ng modern astronomy, kung ano lang yung kaya ng pinaka-powerful na telescope, yun lang ang nakikita ng tao sa panahon ngayon. Pero ang Diyos, sobra ang kanyang kadakilaan. Beyond our imagination, sobrang napakalaki ng kanyang mga nilalang. Okay? So, ito po ay sana'y magbigay ng mas malawak pa na pagtitiwala sa Panginoon. No? Pag tayo nagdadasal, we are not praying to an ordinary superhero. Akala kasi ng mga ibang tao, siguro ang Diyos mas malaki lang sa Superman. No, God is really powerful, no? Sobrang malawak ang ginawa niya, no? Isang tuldok lang ang ating Milky Way galaxy sa heavenly bodies. Ang Milky Way galaxy, grabe yan ha. Meron niyang estimation, no? Ang science nag-estimate na merong around 2 trillion galaxies in the observable universe, no? Yung magbilang ka lang ng isang galaxy, okay, sabihin natin magbibilang ka ng isang galaxy every second, and it would take you 63,000 years to count 2 trillion. So, ibig sabihin, so powerful ng ating Panginoon at ito beyond our imagination. Alam niyo, ang gandang tingnan nito dahil pag ito naintindihan natin, yung pagkakilala natin sa Panginoon talagang sobrang tataas. Okay? Ngayon, minsan, present ko to sa seminar ko, no? Tapos, sabi nung participant, teka, excuse me po, di ba po ang topic niyo, trust in God? Sabi ko, opo, bakit po? Anong problema? You know what? Tingnan mo yung Milky Way galaxy. Tingnan nyo yung Milky Way galaxy, ang laki-laki-laki. Tingnan mo yung heavenly bodies, sobrang malaki. Ano po ang pruweba nyo na nakikita pa tayo ng Diyos sa ngayon? At tayo baga ay mapapansin ba ng Panginoon sa sobrang laki ng lawak ng sangkalangitan? Sabi ko, ay,
napaka-ano 'to, very brilliant question, sabi ko sa kanya. Pero alam niyo ba, sabi sabi niya, "Anong pruweba mo?" Okay, "Anong pruweba mo na napapansin ka pa ng Panginoon?" Sabi ko, "Ang pruweba po ay nasa Biblia." Kaya 'pag tayo'y nagbabasa ng Biblia at tayo'y talagang inilalagay natin sa isip at sa puso natin ang mga messages ng Biblia, ang pagtitiwala natin sa Panginoon lalong mas magiging matibay. Oh, sabi niya, "Anong pruweba mo?" Sabi ko, "'Di ba po alam niyo po yung Bible verse na parati na lang nating sinasabi?" Ano siya? "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes will not perish, but have an everlasting life." John 3:16. Alam halos lahat ng mga Kristiyano itong Bible verse na 'to. Pero alam niyo ba na ang Panginoon hindi sumusuko sa atin hanggang ngayon. Sabi nga, pinadala pa ang kanyang anak para lang tayo'y maligtas. Hindi kaya angel ang pinadala? O hindi kaya assistant ni Lord? O hindi kaya any powerful na mga kung beings na ginawa niya? Hindi, wala. Talagang pinadala niya dito ay anak niya. Hindi nga, pwede nga siguro, sige, iligtas ng maraming anghel. Okay, 1,000,000 anghel padala sa lupa para magsitinu yung mga tao dyan. Hindi ganun ang ginawa niya, kundi nagpadala ng isang anak. At ito, only son, no? Begotten son. Sobrang pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi lamang ganun ka-ordinary ang ginawa niya. Siya ang naglalang, siya din ang nagliligtas. Grabe. At siya yung powerful, na very, very powerful. Pero alam niyong ginawa? Ay naku, napakalungkot. Pinako sa krus ang kanyang anak. Sobrang malungkot. Hindi ito ordinary na kalungkutan, no? Sobrang malungkot to. At ito hindi ordinaryo na kwento. Sobrang malungkot para sa ama na ang kanyang anak ay kinawawa sa mundo para tayo'y maligtas. Ito yung pruweba na kahit powerful na powerful ang Diyos, sobrang kaya nga niyang sabihin na, delete na lang yung earth na yan. O kahit sabihin niya, delete na lang ang buong galaxy, Milky Way galaxy, kasama tayo. And kaya niyang i-create by just opening His lips. Sabi niya, sinabi ng Diyos at nagkaroon. Kaya niyang gumawa ulit. Pero hindi niya tayo pinabayaan at hindi siya, hanggang ngayon hindi siya bumibigay na ang pagtitiwala sana natin ay tumaas, ang ating paghingi ng tawad ay talagang patuloy nating gagawin sa Kanya. Dahil hindi tayo binibitawan hanggang ngayon. At hanggang ngayon, talagang nag-iintay siya na tayo ay magkaroon ng transformation. Hanggang ngayon, nag-iintay siya na magbago ang ating mga pananaw sa buhay, magbago ang ating mga kaisipan, at tayo'y magkaroon ng tamang direksyon ng isip na nakatuon sa Panginoon. Yung pagtitiwala, very important po yan. Kasi basic basic action na gagawin natin para sa magandang relationship na ibibigay natin sa Kanya. Kaya nga po, mga kaibigan, no, sana pagka kayo susunod na mag-iisip ng inyong mga problema, you can now say, "My God is so much bigger than my problems." Ang Diyos sobrang mas malaki pa pala sa aking problema. Ang Diyos sobrang mas malaki pa sa aking mga fears. My God is so much bigger than my shame. My God is so much bigger than my pain, my hurts, my fear, my doubts. My God is so much bigger than my regrets. So, sana po, ito, yung mga problema nga natin minsan maliit lang talaga, tayo lang talaga ang nagma-magnify sa problema natin. Pero sana patuloy tayong magtitiwala sa Kanya at hindi lang simpleng pagtitiwala. Palawakin natin ang pagtitiwala sa Kanya. Palawakin natin ang ating pag-aaral para mas tunay pa natin siyang makilala. At pag tunay natin siyang nakikilala, alam nyo, at sabi ko nga, hindi nagbabago ang kaligayahan ng Panginoon, pero ang magbabago tayo. Ang pagkilala natin, ang pangunawa natin, magbabago lahat. Alam nyo, sabi ng psychology shows that happiness isn't just the absence of trouble. Hindi yung kaligayahan mo dahil wala ka lang problema. It is the presence of peace during trouble. Di ba? This is
the presence of peace during trouble. And trusting is no, powerful talaga yung pagtitiwala. Powerful, loving. Yung pagtitiwala natin sa loving God provides the exact mental and emotional framework needed to maintain that peace. So again, pagyamanin po natin ang pagtitiwala sa Panginoon. Science na rin siya ngayon, no? Matagal na itong nasa Biblia. Sabi ng Biblia, when I am afraid, I will trust in you, Lord. Pag ako ay natatakot, Panginoon, lalo pa sana ako magtitiwala sa iyo. Pag ako'y nangangamba, lalo pa ako magtitiwala sa iyo. Pag ako'y nagda-doubt, no? Nag-aalinlangan, malaking pag-aalinlangan, lalo pa akong magtitiwala sa iyo. And I hope and pray na pag ginagawa natin yan, yung happiness natin tumataas. Yung kagalakan natin tumataas. Alam niyo, ang Panginoon, siya talaga ang source ng happiness. Sabi nga, the joy of the Lord is my strength. And He gives me living water. And I thirst no more. So sana po, palawakin natin ang ating pag-aaral para lumawak din ang ating pangunawa, pagkakilala sa Panginoon. At sa pamamagitan po niyan, ay naku po, happiness heals nga yan ang tunay na ligaya, no? Yung pagkakilala sa Panginoon. So God bless po at sana tayong lahat po ay magkaroon ng panatag at maligayang pamumuhay araw-araw. Thank you so much, Doc Blessy, sa inyo po na ibahagi sa amin this morning. So, lagi po nating tatandaan, no, ang atin pong Panginoon ay mas malaki kesa sa ating mga problema, sa ating mga kasakitan, sa ating mga doubts. Kaya po tayo ay patuloy na magtiwala sa Kanya dahil siya lamang po ang nakakaalam ng lahat. Nasa Kanya po natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan, tunay na kaligayahan. Kaya patuloy po tayong magtiwala at magtapat sa ating Panginoon. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagdanais sa magpadala ng inyong mga refleksyon, ay isend lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin. My Savior bleed, and did my sovereign die? Would He devote that sacred head for such a worm as at the cross, where I first saw the light, and my burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight.
Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awitin. Nawa po ito'y nagsilbing inspirasyon, nagsilbing lakas na atin para po ma-overcome natin itong isang buong araw, no? At tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang atin pong paksa ay pinamagatang No Faith, No Future. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa Aklat ng Henesis at ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon ay may kinalaman kay Abraham, no faith, no future. Merong isang tourist na nagpunta sa Israel at siya nagpunta sa lugar ng Bethlehem. Nakita ang isang pater o magkapalayok. Minasdan niya na ang magkapalayok na ito ay kumuha ng clay o ng lupa. At pagkatapos ngayon, binasa niya, minasa niya, at pagkatapos kailangan pang lagyan ng tubig para maging malambot. At meron siyang kinuwang isang bagay doon. Pagkatapos ngayon, minasa niya yung clay na yon at kanyang ginawang napakagandang palayok. At pagkatapos yung kinuwang konti ay inilagay niya at pagkatapos ngayon, inilagay sa apoy ang palayok na yon at noong ito ay tapos na, matigas na, ay napakagandang tingnan, kaibigan. Ganito po ang nangyari kay Abraham. Kinuha siya ng Diyos at dinala sa isang lupain na pinangako ng ating Panginoon sa kanya. Si Abraham, kung ating pong pag-aaralan, isa sa greatest and godliest man who live in this world. Siya po ay isa sa mga sabihin nating dakila at banal na lalaki na siya'y nanampalataya, sumunod sa tawag ng Panginoon at siya ay naging masunurin sa ating Panginoon. Bagamat ang kanyang buhay nung una ay hindi sakdal, subalit yung pagsubok na ibinigay ng Diyos sa kanya, yun lamang na sabihin ay pumunta ka sa lupain na aking ibibigay sa iyo. Hindi pa niya nakita yung lugar na yon at sa kanyang paglalakbay bilang isang adventurer, maraming mga pagsubok ang kanyang nararanasan. Hindi niya naisip na bumalik na ako sa lupain ng Ur na aking pinanggalingan. Kundi nung siya'y tumalima sa sinabi ng ating Panginoon, kaibigan, siya'y nagpatuloy. Bagamat ang kanyang mga pagsubok na naranasan ay napakabigat, siya ay nanalig at nagtiwala sa ating Panginoon. Ang pagtawag ng Panginoon sa kanya ay may kasamang pangako. Sinasabi sa atin sa aklat ng Henesis, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 3, ganito ang ating mababasa. Sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. At sa pamamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Sa makatwid, tinawag ng Diyos si Abram na naging Abraham upang siya'y pagpalain ng Diyos. At sa mga pagpapala na kanyang tinanggap ay maging pagpapala naman siya sa iba. Yun ang panukala ng Diyos, kaibigan, na kapag ikaw at ako ay kanyang tinawag, pagpapalain tayo. At sa mga pagpapalang ating tinanggap, tayo naman ay maging pagpapala sa iba. Naging karanasan ko, kaibigan, ako ay unang madistino bilang isang ministerial intern sa lugar ng Baler, Aurora. First time kong pumunta sa lugar na yon. Ako'y sumakay ng bus dito sa Cubao.
Hindi ko alam ang aking pupuntahan. Sino ba ang sasalubong sa akin? Ang akin lang pagtitiwala ang Diyos ay hindi ako pababayaan. At noong kami ay papunta na sa lugar na yon, sa kalagitnaan ng aming paglalakbay, nasira pa ang bus. Kaya mula noong umagang-umaga, naglakbay kami at pagkatapos ngayon ay kalagitnaan, nagkaroon ng sira ang makina, inayos muna at pagkatapos nakarating kami sa Baler, Aurora ng hating gabi na. At least nakarating kami. Yun ang aking paniniwala. Ako'y tinawagan ng Diyos at ang Diyos ngayon ay merong siyang ibibigay sa akin direksyon at ako ay nakarating sa Baler, Aurora. Ganito kaibigan ang sinabi ng Panginoon kay Abraham, na dating Abram, ituturo ko sa iyo ang wika, na naniwala siya, nanampalataya siya sa sinabi ng ating Panginoon. Kaya nga, kaibigan, na kapag ka ako at ikaw ay tinawag ng Panginoon, meron siyang nais na ating gampanan, maging pagpapala sa iba, at tayo ay kanyang gagamitin na bilang kasangkapan upang ang kanyang gawain ay magpapatuloy. Subalit kaibigan, nangangailangan ng first step. Hindi lang siya basta nanampalataya, kundi ang sabi ng ating Biblia, na pagkatapos siyang tinanggap ng ating Diyos na He was justified, siya ay inaring ganap. Ano ba ang sumunod? Basta na lang ba nanampalataya siya? Wala siyang ginawa? And by the way, kaibigan, pagka tayo ay inaring ganap ng Panginoon, hiwalay sa gawa. Pero pagkatapos nating natanggap o naranasan yung pag-aaring ganap, ano yung karanasan ni Abraham? Ayon sa aklat ng Henesis 26:5, ganito ang ating mababasa. Sapagkat pinakinggan ni Abraham ang aking tinig at sinunod ang aking tagubilin, ang aking mga utos, ang aking mga batas, at ang aking mga kautusan. Ang dami namang mga bagay dito at ang sabi ng Panginoon mismo, siya ang nagsasalita, ang wika, sapagkat pinakinggan ni Abraham ang aking tinig at sinunod. Hindi lang siya nakinig, sabi ay sinunod ang aking tagubilin, ang aking mga utos, ang aking mga batas, ang aking mga kautusan. Kaibigan, sa ating ngayong pagkatawag, pagka tayo ay tumalima, sumunod sa kalooban ng Diyos, we need one step by faith, kaibigan, na tayo ngayon ay susunod sa kalooban ng ating Panginoon. Merong mga bagay na ating bigyan ng pansin, 3 bagay sa pag-aaral na ito sa ating pagpapatuloy sa buhay ni Abraham. Kaibigan, 1/4 sa aklat ng Henesis, ito ay may kinalaman sa istorya sa buhay at pagkatawag ni Abraham bilang isang mananampalataya. Ang unang ating bigyan ng pansin, note how faith affects our family. Merong binabanggit sa aklat, kaibigan, ng Henesis Kapitulo 15, ating simulan sa 1, ganito ang ating mababasa. Pagkatapos ng mga bagay na ito, dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa isang pangitain, huwag kang matakot, Abram, ako ang iyong kalasag. Pinakilala ng Panginoon, siya ang kalasag. Ang kalasag ay ginagamit ng mga mandirigma, lalo na kapag sila'y nakikipaglaban na merong mga tabak o kaya merong mga pana. Ginagamit ang kalasag para hindi tamaan ng tabak o ng pana. Kaya nga, pinakilala ng ating Diyos ang wika, ako ang iyong kalasag. Ang iyong gantimpala ay magiging napakadakila. Sa makatuwid, pagkatapos na sinabi ng ating Diyos, ang wika, ako ang iyong kalasag, ang iyong gantimpala magiging napakadakila.
sa 2. Ngunit sinabi ni Abram, O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin, yamang ako'y patuloy na walang anak, at ang tagapagmana ng aking bahay ay si Eliezer ng Damasco. 3. At sinabi ni Abram, hindi mo ako binigyan ng anak, at isang alipin na pinanganak sa aking bahay ang magiging tagapagmana ko. Kaya nga, kaibigan, kapag ka ang Diyos ay tumawag sa atin, meron siyang gantimpala, at yung inaakala natin na pinakamaganda na ibibigay ng Diyos, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pinakamaganda sa ating ngayong pagtalima sa Kanya. Kaya nga, ang sabi ay, si Abraham ay kanyang iniwan ang lugar ng Ur upang siya pupunta sa lugar ng Kana na siya magkakaroon ng pamilya. Bagamat marami siyang mga kasama, ang kanyang pamangkin at gayon din ang kanyang mga naging alipin, pero ang pangako ng Panginoon, kaibigan, bibigyan siya ng maraming mga anak. Interesado ang ating Diyos sa ating pamilya. Katulad ng ating mababasa, kaibigan, sa aklat ng Henesis, noong tinawagan ng Diyos si Noe at nangaral, at noong siya'y sasakay na sa daong, ang sabi ng Panginoon sa kanya sa 7:1 ng Henesis, at sinabi ng Panginoon kay Noe, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay sumakay sa daong, sapagkat nakita kong ikaw lamang ang matuwid sa harap ko sa lahing ito. Sa mga katuwid, kaibigan, na kapag tayo tinawagan ng Diyos, interesado ang Diyos, hindi lamang sa atin, kundi pa naman kasama ng ating pamilya. Meron pa ring halimbawa sa Biblia, sa aklat ng Gawa, merong isang jailer na samantalang ngayong gabi na, ay nagkaroon ngayon ng lindol, nangabuksan ng mga pinto. Akala niya yung mga nakabilanggo, katulad ni Apostol Pablo at saka ni Silas, sila'y tumakas at gustong sanang magpakamatay. Pero sabi ni Pablo, sumigaw siya, huwag mong gawin yan, kami nandirito, walang tumakas sa amin. Pagkatapos humingi ng ilaw itong jailer na ito, at ang sabi sa 16:31 ng Gawa, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kasi ang tanong niya, what must I do to be saved? Ano ang dapat kong gawin para ako'y maligtas? At ang tugon sa kanya, ikaw ay manampalataya sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kaya kaibigan, interesado ang ating Diyos sa ating pamilya. Hindi lamang tayo ang gusto niyang iligtas, kundi pa naman ang ating buong pamilya. Kaya nga, ito yung sinasabi ng ating banal na kasulatan. Bagamat si Abram ay nag-i-struggle sapagkat siya'y tinawagan ng Diyos mula sa lupain ng mga pagano, ngayon siya'y pinili ng Diyos upang kanyang maging lingkod, at sa pamamagitan niya ay magkakaroon ngayon ng panibagong bansa. Ang sabi sa 15:3 ang ganito, at sinabi ni Abram, hindi mo ako binigyan ng anak, at isang alipin na ipinanganak sa aking bahay ang magiging tagapagmana ko. Kung ating ngayong titingnan ang pangako ng Panginoon Abram, ang tagapagmana mo, yung anak mo, hindi isang alipin. At ayon sa storya, kaibigan, bago nagkaroon ng anak si Abraham sa kanyang asawa kay Sarah, binigay muna ni Sarah yung kanyang alipin na si Hagar upang sumiping sa kanya-kanyang asawa, at pagkatapos ngayon ay magkakaroon ng anak. Nagkaanak nga ngayon si Hagar. Noong sumiping ngayon si Abraham kay Hagar, naging asawa rin niya. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi yan ang aking panukala. Magkakaroon ka ng anak sa pamamagitan ng iyong asawa na si Sarah. Imposible, kaibigan. Subalit, kaibigan,
sa istorya ng ating banal na kasulatan natupad yung pangako ng Diyos kay Abraham. At ganito pa ang sabi ng Biblia, kaibigan. Sa Galatia 3:16, ngayon ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kanyang mga binhi, na tungkol sa marami, kundi tungkol sa isa at sa iyong binhi na si Kristo. Kaibigan, maging ang Panginoon sa kanyang pagkakatawan tao ay galing sa lahi ni Abraham, kaibigan. Kaya nga, ang pangako ng ating Diyos, bagamat nagtagal, nais ng Diyos na mahinog muna ang kanyang pananampalataya, maging mature ang kanyang pananampalataya. Nangailangan ng 25 years, kaibigan, yung pangako ng Diyos bago ito natupad. Ang pangalawang bahagi ng ating pag-aaral na ito, note how faith affects our future. Tingnan natin kung papaano ang ating inaharap ay apektado sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ang sabi sa 4 ng Kapitulo 15 hanggang versikulo 6 ang ganito. Ating simulan sa 4. Ngunit ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya. Hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, ang iyong sariling anak, ang magiging tagapagmana mo. Siya'y dinala niya sa labas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin. Kung mabibilang mo at sinabi niya sa kanya, magiging ganyan ang iyong binhi. Sa mga tuwid, ang pangako ng Panginoon, hindi lamang isa, kundi ang kanyang binhi. Kung nabilang ang mga bituin sa langit, ang wika, ganyan kadami ang aking ibibigay sa iyo. At ang sabi pa, kaibigan, sa versikulo 6, sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. Papaanong naibilang na katuwiran sa kanya? Siya ay sumampalataya sa ating Panginoon. Kaibigan, ganoon ang ating magiging buhay na kapag tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon, kaibigan, ang kanyang mga pangako kay Abraham ay magiging sa atin din. Kailangan lang tayo ay sumampalataya. At merong binabanggit ang ating Biblia, ayon sa aklat ng Santiago, si Abraham ay naging kaibigan ng ating Diyos, kaibigan. Kaya nga, kung siya'y hindi naging adventurer, kung siya ay hindi naging manlalakbay patungo sa lupain ng Kanaan, yung mga pangako kaya ng Panginoon sa kanya ay mararanasan niya, kaibigan. Kailangan tayong manampalataya. At pagkatapos nating nanampalataya sa kanya, kaibigan, tayo ngayon ay susunod hindi upang maligtas, kundi tayo ligtas. Ang ating ngayong pagsunod ay bunga ng ating pananampalataya. We are justified by faith. Tayo inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero katulad ng aking binasa, kaibigan, na pagkatapos na si Abraham ay nanampalataya, ang sabi 26 ng Henesis 5, sapagkat pinakinggan ni Abraham ang aking tinig at sinunod ang aking tagubilin, ang aking mga utos, ang aking mga batas, at ang aking mga kautusan. Hindi katulad ng sinasabi ng iba, basta manampalataya ka. Pero kinakailangan magkaroon ng bunga ang pananampalataya. Inang sinasabi ni Apostol Pablo na faith that works with love. Ang pananampalatayang gumagawa na may pag-ibig. Gusto kong ulitin, kaibigan, hindi tayo inaaring ganap sa pamamagitan ng ating paggawa, kundi sa ating pananampalataya. Si Apostol Pablo rin ang nagsabi, kaibigan, dito sa aklat ng Roma, Kapitulo 2, versikulo 12 hanggang 13. Ang sabi sa atin, sapagkat ang lahat ng nagkakasala ng walang kautusan ay mapahamak din ng walang kautusan. At ang lahat ng nagkasala sa ilalim ng kautusan
sa kautusan ahatulan. 13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang tumutupad sa kautusan ay aariing ganap. Sino ba yung aaring ganap? Hindi yung mga tagapakinig, yung mga tumutupad sa kautusan ng Diyos, kaibigan. Kaya kinakailangan balanse. Merong biyaya, merong ngayong kautusan. At sa ating pagsunod ngayon sa kalooban ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Hindi sinasabi, kung gusto mong maligtas, sumunod ka. Hindi ganon, kaibigan. Kung ako ay inyong iniibig, tutuparin niyo ang aking mga utos. Kaya nga, sa pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, note how faith affects our fellowship with God. Tingnan natin kung papaano ang ating ngayong pananampalataya ay may epekto sa ating ngayong relasyon sa ating Panginoon. Ano sabi sa ating Biblia? Versikulo 6 ng Kapitulo 15, sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katuwiran sa Kanya. Anong sinasabi ng ating Biblia? Siya'y sumampalataya. Merong binabanggit si Apostol Pablo, kaibigan, sa Roma 3:10 hanggang 23. Pero akin na lang istorya, ang sabi ng ating Biblia, lahat ang wika ay nagkasala. Ang lahat ng mga tao na anak ni Adan, lahat tayo ay nagkasala, kaibigan. Hindi tayo nakaabot sa biyaya ng ating Diyos. Subalit ang ating Diyos ay pag-ibig. Ang ating Diyos ay meron siyang panukala sa atin. Bagamat sinasabi sa atin na ang bayad ng kasalanan ay kamatayan, ang wika ng ating Biblia. Sa aklat ng Roma 3:23, ganito ang ating mababasa. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 24. Sila ngayon ay tuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng ating Panginoon, sa kanyang kamatayan, ang kanyang dugong nabuhos sa bundok ng Kalbaryo. Kaibigan, ang ating maruming buhay na katulad ng maruming basahan ay lilinisin sa pamagitan ng dugo ng Panginoon na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo. Paano mangyayari ito? Sa pamamagitan ng ating ngayong paglapit sa Panginoon, tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas. At pagkatapos nating ngayong tumanggap kay Kristo na bilang tagapagligtas, ang mangyayari ngayon by faith, kaibigan, at sa ating ngayong pag-ibig sa Diyos, tayo ay susunod sa kanyang kalooban, hindi upang maligtas, kundi tayo ay ligtas. Ganoon ang sinasabi ng ating banal na kasulatan. Si Kristo ay namatay para sa atin, at sa kanyang ngayong kamatayan, nung siya'y namatay sa krus, sa kanyang pagkabayubay sa krus, kaibigan, kung ikaw ngayon ay mananampalataya, yung mga tao doon sa Old Testament, they are looking forward, yung Kristong mamatay sa krus, at tayo naman, kaibigan, tayo ay looking backward sa ating ngayong pagtingin sa Panginoon sa krus ng Kalbaryo na kung saan siya ay namatay. And by faith, kaibigan, aari kang ganap at ang iyong buhay ay magiging matuwid. You are being sanctified by faith, hindi kaibigan, hindi sa iyong sarili, kundi sa kanyang katuwiran. Bago tayo ngayon manalangin, nais kong basahin ang sinasabi sa aklat ng Marcos 11:22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay mapapa sa inyo.
Tayo lalapit sa Panginoon na may pananampalataya at ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, marami pong salamat na kami ay merong kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoon kung aming tatanggapin Siya na aming tagapagligtas. Sapagkat walang ibang pangalan sukat namin kay kaligtas kundi sa pangalang Jesus. O dakilang Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Na kung kami lalapit sa inyo, ihingi ng tawad, pinapatawad po ninyo ang aming mga kasalanan. Pagpalain ng aking kaibigan, pagpalain po ang kanyang hanap buhay. Pagpalain dakilang Diyos ang kanyang buong sambahayan. Marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos. Maraming salamat, Pastor Romy. Tayo po ay napaalalahanan dito na ang pananampalataya po sa Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa at lakas upang harapin ang hinaharap. Kapag nagtitiwala po tayo sa Panginoon, hindi natin kailangan matakot sa bukas sapagkat Siya ang may hawak ng ating buhay. Ang aral po dito na tinakal natin, mga kaibigan, ay manatiling matatag sa pananampalataya sapagkat kasama ng Diyos ay may pag-asa, direksyon at magandang kinabukasan. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas same time, same station dito lang sa AWR 89.1 FM. Ako pong inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan Siya sa lubungin.